Magandang umaga, Poy. Anong ginagawa mo dyan sa bintana, Poy? Abay, kanina ko pa napapansin na parang di ka mapakali at panay ang silip mo dyan, ah. Ano lo? Kita mo, nabingid na. Kasi lolo, pinapanood ko yung paglilipat ng mga bago nating kapitbahay. Abay, meron na palang nakabili sa bahay nila Rosa, na. Oo nga po eh. Abay, maswerte naman yung kababata mo na iyon. Nakapangasawa ng foreigner pagkatapos na maloko ng dating kinakasama. Wala naman kasi siyang mapapala dun sa kalibin niya na yun eh. Puro sakit lang ng ulo. Tamad na nga babaero pa. Hinawawa si Rosa. Kaya ikaw huwag na huwag kang mananakit ng damdamin ng babae. Alam niyo naman pong hindi ko gagawin yun, no? Paalala ko lang naman sa'yo yan. Kasi ang lahat ng ginagawa ng tao, mabuti o masama, ay may karma. Maski po mabuti? Oo naman. Pag mabuti, di mabuti rin ang balik. Ganun po pala yun? Do not do unto others what you don't like others do unto you. Grabe lo. Eto, pamunas dumudugo na yata ilong mo eh. Aba, kung sa pagalingan lang naman ng Englishan di ako papatalo sa'yo, ano? Nung panahon namin nung kabataan ko, ang mga kakwentuhan ko ay mga sundalong Amerikano. Ganda. Maganda. Teka, sino ba yung tinatanong mo at parang nawala ka na naman ata sa wisyong bata ka? Aba, maganda nga. Ano, kursunada mo? Nagagandahan lang po eh. Ikaw naman 35 ka na para ka pa rin teenager kung mag-deny. Nung araw, sa edad namin na yan nakalima na kami ng anak. Abay, dali-dalian mo, mahuhuli ka na sa biyahe. Daming sinabi ni Lolo. Para namang nakalima talaga eh. Isa lang naman ho. Abay, namimiloso po ka pa. Lo, kung darating ang pag-ibig, darating. Mag-asawa ka na o kaya maski nobya. Hindi mo gayahin si... Ay nako, kahit kailan di ko gagayahin yung mokong na yun. Never. Saan ka pupunta? Nabanggit ko lang yung kapatid mo nagmukha ng Biyernes Santo yung mukha mo. Lalayasin mo pa ako dito. Hindi na talaga maiwasan ni Poy ang mabad trip kapag napupunta na ang usapan sa paboritong apo ng kanyang lolo na si Vic. May isang pangyayari kasi na labis na nagdamdam siya sa kapatid. At yun ang dahilan kung bakit di na sila nag-uusap at nagkikita sa loob ng halos 7 buwan. May nagawang kasalanan ng lalaki na hindi kayang mapatawad pa ni Poy na hindi alam ng kanyang lolo Pilo. At yun din ang dahilan kung bakit hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin naghihilom ang sugat sa kanyang puso. At dahilan kung bakit di niya magawang muling umibig dahil sa trauma. 7 buwan na ang nakakaraan pero parang sariwang-sariwa pa rin sa kanya ang lahat ng sakit na iniwan ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya. Kinagabihan ay mag-isa niyang binagtas ang daan papunta sa burol na malapit sa kanilang bahay. Naging tampok kasi sa balita noong umaga na magkakaroon daw ng blood moon o yung pagpula ng buwan. Naging interesado siya na panoorin ng buwan. Bitbit niya ang isang blankong canvas at ilaw na lampara dahil balak din niyang iguhit ang pambihirang pangyayari na yon. Naging paborito niya ang burol na yon dahil ang tanawing makikita sa itaas noon ay ang tanging nakakapagbigay sa kanya ng kapayapaan ng puso at isipan. Nadiskubre niya yon nang sabay na namatay ang kanilang mga magulang dahil sa isang aksidente. Bata pa sila noon, parehas pa lang na nasa elementarya ang magkapatid. Nasangkot ang mag-asawa sa banggaan ng truck at pampasaherong jeep. Kasama sila sa mga na-declare na dead on the spot. Kaya naman sa lolo nila lumaki ang dalawa. Ang matanda ang nagpakain, nagbihis at nagpaaral. Pero sa dami ng naging sakripisyo ng kanilang lolo sa kanila, ay hindi maiwasang magtampo ni Poy. Dahil na rin sa iba talaga at may espesyal ang pagtingin nito kay Vic. Na kahit babaero, palikero, manloloko at iba pa,
ay mas pinapanigan ito ng kanyang lolo kaysa sa kanya na mas hamak na matino. Isang buntong hininga ang muli niyang pinakawalan nang madaanan niya ang maliit na bati sa tabi ng burol. Naisip niyang masarap sanang maligo ng mga oras na yon pero hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon na maiguhit ang buwan. Nagmadali na siya sa pag-akyat sa itaas ng burol. Sa itaas ay muli siyang namangha sa mga bagay na nakikita tulad ng mga nagliliwanag na mga alitaptap sa nag-iisang puno sa lugar na yon. Parang sadya namang tinatanglawan nila ito lagi kapag siya'y nalulungkot at mag-isa. Mula sa itaas ay kita din niya ang mga kabahayan at kalsada na iniilawan na ng mga lampara at kuryenteng lente. Hindi na masyadong pansin kapag gabi kung gaano kasimple ang lugar nila kapag may araw. Gawa sa pawid, tabla o kawayan ang karamihan sa mga bahay. Pero meron na rin konting nakakaangat at konkreto na ang mga kabahayan. Busog din palagi ang kanyang mga mata sa luntian at malinis na kapaligiran. Ay, ang sarap dito talaga sa itaas. Napatingin siya sa malaking buwan na nakatanglaw sa kanya mula sa itaas. Grabe, ang ganda nga talaga ng buwan ngayong gabi. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit sa pagguhit. Nagsisimula na ang eclipse. Maganda yon sa paningin ni Poy pero may hatid na kilabot sa mga tao na nakamasid rin sa buwan. Sila yung mga tao sa baryo. Naghahatid ng kilabot ang kulay ng buwan at ang eclipse na sinasabayan pa ng mga alulong ng aso at ingay ng mga panggabing hayop at ibon. Inilabas niya ang mga gamit sa pagguhit at inisip na simulan na niya ang pagguhit. Muli siyang tumingin sa buwan at saka tumingin sa ibaba ng burol. Hindi niya alam kung namalikmata lamang siya sa nakita. Meron siyang nakita na isang bulto ng tao sa ibaba. Doon mismo sa dinaanan niya para makakyat siya sa itaas. Sa palagay niya ay paakyat na rin ito noon. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng kaunting kaba sa isiping baka masamang tao yun at maaari siyang mapahamak. Wala pa naman siyang dalang anumang pananggalang. Ngunit tumigil ito sa may batis. Nawala ng perpektong anyo ng eclipse. Medyo lumitaw na ang liwanag ng malaking buwan. Kaya dahil doon ay naaninig na niya kahit papaano kung ano ang nasa ibaba. Dinampot niya ang kanyang teleskopyo at iniligay yon sa kanyang mga mata. Sa tulong nun ay nakita niyang isang babae ang nasa ibaba at nagsisimula itong alisin ang kanyang mga saplot. Agad ibinaba ng lalaki ang hawak dahil nakaramdam siya ng hiya sa kanyang ginawa. Pero kalaunan ay natukso siya. Hindi dahil sa gusto niyang mabusohan ng babae na yon. Muli niyang inilagay sa mata ang teleskopyo. Sa pagkakataong yon ay wala nang ang saplot ito. Subalit imbis na lumusong ito sa tubig ay nanatili lang itong nakatayo at nakatingin sa buwan. Isang magandang tanawin. Saad nito na ang tinutukoy ay ang magandang hubog ng hubad na katawan. Nakatalikod dito, itim at hanggang bewang ang kanyang buhok. Kasimputi ng labanos ang kanyang kutis. Nakatalikod ito, kaya malaya niyang pinagmasdan ang balingkinitan nitong katawan. Ibinaba niya ang hawak at sinimulang hagurin ng canvas at bumuo ng mga linya gamit ang lapis. At sa bawat linyang nabuo ay isang perpektong art ang iginuhit ni Poy. Nawala ng eclipse pero malaki at maliwanag pa rin ang buwan. Ang babae sa ibaba ay nakatayo pa rin at di kumikilos. Muling ibinalik niya ang teleskopyo sa mata. At sa muli niyang paghagod sa kabuuan ng babae, bigla itong lumingon. Uy, patay! Nakita niya ako. Agad niyang pinatay ang nakasinding lampara. At saka siya dumapa sa lupa. Umusal siya ng dasal na sana ay hindi siya nakita ng babae. Dahil pinakauna sa kanyang mga naging prinsipyo ay ang huwag manakit ng babae sa anumang paraan. Makalipas ang ilang minuto ng kadiliman sa itaas ay sinubukan niyang tingnan ulit ang pook na yon pero wala na ang babae. Nakahinga siya na maluwag. Binitiwan na niya ang lapis at niligpitan niya ang kanyang mga gamit. Binilisan niya yon dahil nag-aalala din siya na baka nakita siya ng babae at nagtawag lamang ito ng resback. Sa kanyang pagbaba ay madadaanan niya ang batis na yon.
Tatawid na sana siya para tuluyang makauwi sa baryo nang may sumitsit sa kanya. Napalingon siya sa paligid ngunit wala namang tao. Ihahakbang na sana niyang muli ang kanyang mga paa nang may muling tumawag sa kanyang pansin. May nagkukubli sa likod ng isang malaking bato. Ha? Sino ka? Sino ka nga? Anong kailangan mo? Lumabas doon ang taong ayaw niyang makita sa pagkakataong yon. Ang babae sa batis. Ikaw, sino ka? Ba't mo ako binobosohan? Natulala si Poy sa sinabing yon ng babae. Nakilala niya agad ang mukha nito nang lumapit. Siya ang bagong kapitbahay nilang dalaga. Pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadya. Hindi ko lang kasi inakala na sa ganitong oras ay may tao pang tatambay dito. Bakit? May batas ba dito na bawal tumambay sa lugar na ito ng gantong oras? Ikaw lang ba ang pwede dito? Hindi naman sa ganon, miss. Nakadamit na noon ng dalaga. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang binata na parang sinusuri. Anong nakita mo? Wala naman. Sinungaling ka. Anong nakita mo? Yung likod. Nahihiya nitong tugon. Wala na bang iba? Oo, promise. Wala na akong ibang nakitang iba. Pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadya na mabusohan ka. Ngumiti ang dalaga. Sa bagay, hindi naman kita masisisi kung sakaling nagawa mo yun. Alam kong hindi mo sinasadya, tsaka kahit sinong tao ay gagawin ang ginawa mo kung sila ang nasa sitwasyon mo. Salamat at naintindihan mo ko. Ako nga pala si Poy. Kung hindi mo mamasamin pwede ba akong makipagkilala sa'yo? Ako si Camila. Maganda pa rin ang buwan. Ayos lang ba na makipagkwentuhan? Kinakabahang aya ni Poy. Sinimulan na ring suyuri ng tingin ni Poy ang kabuuan ng kausap. Napanganga siya sa ganda ng mukha nito. Matangos, makinis at maputi ang kanyang balat. Ba't ganyan ka makatingin? Ha? Wala. Ang ganda mo kasi. Huwag kang matakot o mailang sa akin ha. Siya nga pala, magkapitbahay lang tayo. Talaga? Oo. Di ba ikaw yung bagong lipat dun sa dating bahay ni Rosa? Ako nga. Totoo nga magkapitbahay tayo. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Sige ba? Ano yun? Maaari bang wag mong ikwento miski kanino yung nakita mo? Nakakahiya eh. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa may batis? Ang ganda kasi ng view. Yung buwan, itong batis. Parang nararamdaman kong gusto kong magtampisaw sana miski saglit lang. Akala ko kasi walang tao dito. Sa bagay. Ang ganda ng buwan kanina, no? Oo, yung pulang buwan. Alam mo bang nakakapagpalakas ng katawan ng sinag ng buwan pagkatapos ng eclipse? Talaga? Parang wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko eh. Biro lang. Seryoso mo kasi. Ay, grabe. Marunong ka palang magbiro ah. Siya nga pala. Hindi ka pa uuwi? Hatid na kita. Lumalalim na ang gabi. Naku, wag na. Baka may makakita sa atin pag chismisan pa tayo. Pero gabi na eh. Baka mamaya may... Huwag kang mag-alala, kaya ko yung sarili ko. Dito na muna ako. Sigurado ka? Oo nga. Okay. Camila, masaya akong nakilala ka. O paano? Kita-kits na lang bukas ha? O sige. Ay, ang cute mo. Tumugon ng isang matamis na ngiti ang babae. Huling nagtama ang kanilang mga mata at unti-unting nagkalapit ang kanilang mga mukha. Hindi niya makitaan ng anumang pagtanggi ito kaya itinuloy niya ang paghalik. Naglapat ang kanilang mga labi at parehas nilang ipinikit ang kanilang mga mata. Ngunit ang mahimasmasan ay agad na binawi ni Poy ang sarili sa sitwasyon. Nako, pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadya. Ganun ba? Camila, I'm so sorry. Bakit mahihingi ng tawad ang isang bagay na hindi naman kasalanan? Ha? Hindi mo kasalanan kasi ginusto ko rin. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Gusto mo rin ba ako?
Type kita, oo. Nakita na kita kanina pa nung nag-aayos kami ng mga gamit sa bahay. Ha? Talaga? May magagalit ba? Magagalit na... Nobya, baka kasi may nobya ka na. Ha? Wala. Wala akong nobya. Teka, sinundan mo ba ako dito? Hindi no, wala talaga sa ideya ko na may tao dito. Sus, inibabigla yung usapan na. Hindi naman. Sige, aaminin ko. Gusto kita. Nagagandaan ako sa'yo. Gusto natin yung isa't isa kaso hindi tayo pwede. Bakit naman? Dahil hindi pa tayo magkakilala ng lubos. Ano? Hindi maganda sa isang bago magkakilala na gawin yung ginawa natin kanina. Tama o mali? Sa bagay. Sige. Pero pwede bang umakyat ng ligaw sa inyo? Wag! Bakit bigla ka naman yatang kinabahan? May problema ba? Ayaw pa kasi ni tatay. Baka kasi magalit siya sa akin eh. Dito na tayo makita kung ayos lang sa'yo. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo. Sige, kita na lang ulit tayo bukas. Dahil hindi mapapayag ni Poy na sabay na silang umuwi ni Camila, ay napilitan na itong mauna. Dahil tsak na mapapagalitan na naman siya ng lolo dahil inabot na naman siya ng gabi sa labas. At saan ka na naman galing, Poy? Pagbungad agad ng matanda nang buksan ni Poy ang bahay. Ingat na ingat pa naman itong binuksan ng pintuan para hindi makaistorbo sa kasama sa bahay. May bahid ng pagtataka at pagkalito ang binata dahil alam niya na kapag mga oras na ganon ay dapat natutulog na ng mahimbing ang kanyang lolo at di na ito lumalabas ng silid. Mas lalo pa siyang naguluhan nang makita sa sala ang ilan sa mga gamit niya tulad ng mga unan at kumot. Hello, brother! Bati ng isang lalaki na lumabas mula sa kanyang silid. Oh, ba't saan ka nang galing? Kanina pa kami naghihintay dito ni Lolo sa iyo ah. Nang makabawi sa pagkagulat ay agad niyang tinaasan ng boses ang kapatid. At ano namang masamang hangin ang nag-ihip sa iyo papunta rito? Ang tagal ko nang nanahimik dito ah. Bakit ka ulit nandito? Mag-aaway na naman ba kayo parang mga aso't pusa? Abay, baka nakakalimutan niyo. Nasa pamamahay ko kayong parehas. Pag di kayo tumigil parehas ko kayong patutulogin sa labas. Lolo, hindi naman po kasi ako ang nagsimula Itong isang apo nyo ang init kaagad ng ulo. Sayang, namimiss ko pa naman siya. Misin mo mukha mo. Alam kong gulo na naman yung hatid mo Alam na alam ko yan, Vic. Abay, hindi mo pa sinasagot yung tanong namin Saan ka nang galing, Aber? Pinanood ko lang po yung buwan, Lolo. Pasensya na po, hindi ako nakapagpaalam. Malumani na sagot niya. Panay naman ang panunod yun ni Vic ngunit hindi na lamang yun pinapatulan ni Poy. Lumabas lang ako saglit para panoorin at iguhit yung buwan. Siya, sige. Magbihis ka na. Itong kapatid mo pala doon na muna sa silid mo matutulog ha. Ho? Paano naman po ako? Abay, magtabi na kayo. Doon ka na sa baba ng kama, ako sa itaas. Bakit nakalabas dito sa sala yung mga gamit ko? Baka lang sakaling ayaw mo akong kasama sa kwarto Di nakaredy na. Yan ang tinatawag na humility. Humilityin mo mukha mo. Hindi mo ako mapapali sa kwarto ko, no? Ito naman, masyadong galit sa mundo. Walang nagawa si Poy kundi ang bumuntong hininga bilang sagot. Wala naman siyang magiging laban sa kapatid dahil alam niyang kakampihan lamang ito ng kanyang lolo at siya na naman ang lalabas na masama. Tahimik na pumasok sa kanyang silid si Poy at inilapag ang canvas sa kama. Pagkatapos niyang maglinis ng katawan at magbihis ay muli niyang sinariwa sa isip ang babaeng kasama. Kinuha niya ang canvas at sinubukang dagdagan ng imaheng ginuhit. Ipipinta niya ang mukha ng babae. Malapit na niyang matapos ang kalahati ng mukha nang biglang lumapit sa kanya ang kapatid. Aba, ang ganda naman yan Huwag mong pakialaman to ha. Grabe naman, tinitingnan lang Binabalaan kita, wag na wag mo tong pakikialaman. Oo na. Pero teka, di ba sabi mo yung buwan lang yung guguhit mo?
Ano bang paki mo? Pero in fairness ang ganda. Sino yung babaeng yan? Bakit ka ba nandito? May ginawa ka na naman ba? Sinong tinataguan mo? Uy, grabe naman tol. Masyado ka mapanghusga Dinadalaw ko lang si Lolo kaya ako nandito. Tinitigan ni Poy ang kapatid. Saka gusto ko mag-relax mula sa magulong lungsod. Dito sa probinsya, tahimik. At saka, Vic, wag na tayong maglukan dito, no? Magsabi ka ng totoo. Alam natin parehas na di ganitong klase ng lugar ang mundo mo. Pinanlakihan niya ito ng mga mata habang sinusuyod ng kanyang paningin si Vic mula ulo hanggang paa. May nabuntis akong babae. Di ko naman sigurado kung sa akin yun. Napanganga si Poy sa sinabing yon ng kausap. Nabigla siya. Maski sanay na siya sa madaming katarantaduhan na kinasasangkutan ng kapatid, hindi niya napaghandaan na makadisgrasya ito at may planong di panindigan ng babaeng nabuntis. Nasisiraan ka na ba? Dito ka pa talaga nagtago? Saan naman ako pwede magtago? May malay ko sa'yo. Wag mo na munang sasabihin to kay Lolo O ano ngayon ang plano mo? Paano kung anak mo nga yung dinadala nun? Di ka ba nakukonsensya na pababayaan mo yung magiging anak mo? Ngunit imbis na sumagot ang lalaki ay pumunta na ito sa ibabaw ng kama at nagtalokbong ng kumot. Hindi na ito nakipag-usap pa. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay bumangon na si Poy. Sabik itong nagpunta sa kusina para ipagtimplan ng kape ang kanyang lolo Pilo. Naabutan niya na ito na isinasalin na ang mainit na tubig sa termos. Lo, nakapagpainit na pala kayo ng tubig. Ba't ang aga po yata ninyong nagising? Balak ko sana kasing manghuli ng manok para may ulam. Kaso... Nakita ni Poy ang lungkot at pagkabahala sa mukha ng kanyang lolo. Bakit Lo? May nangyari ba? Ayan, nandyan sa lababo yung mga manok. Nilapitan niya ang itinuro nito. Natagpuan ko ng patay ang 5 manok na yan sa bakuran natin kaninang madaling araw. Puro may kagat at puro sugat. Tignan mo, halos madurog na rin ang ilang piraso ng kanilang mga buto at nagas-nagas ang karne. Aba, sino naman po yung maglalakas loob na gawin sa atin to? Kaya nga nakakalungkot. Hindi na natin pwedeng pakinabangan ang mga ito. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang maglolo nang may mapansin na isang matandang babae na di kilala sa tapat ng bakuran ng dating bahay ni Rosa. Hindi masyadong namukha nito ng maglolo dahil sa marungis at natatakpan ng magulo nitong buhok ang halos buong mukha niya. Palinga-linga ito sa paligid na animoy parang may hinahanap. Naku, Lolo, tingnan niyo, mukhang may baliw na naman na naligaw dito sa baryo. Kaya nga Tanungin natin baka may kailangan o baka naliligaw. Ay nako, wag na wag mong lalapitan. Hindi natin kilala yan, baka mamaya masamang tao pa yan. Pero matanda na po yan, Lo. Kung masamang tao yan, sigurado ako na kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko kung sakali. Ay nako, mas mainam na rin ang mag-ingat, apo. Tara na, magkape na lang tayo. Hayaan mo na yan. Sige, kayo po ang bahala. Teka, ako na ho magtitimpla. Mabuti pa nga. Mamaya baka pwedeng ikaw na maglibing ng mga manok na yan sa likod. Sige po, Lo, ako na po ang bahala dyan. Magandang umaga sa pinakamatikas na lolo sa buong mundo. Aba, gasing ka na pala. Halika na, magkape tayo. Umismid si Poy nang makita ang kapatid. Matapos magtimpla ng kape ay kinuha niya ang kanyang tasa at piniling sa labas na lang ito inumin. Naupo siya sa duyan na palagi din nilang tambayan ng lolo na nasa kanilang bakuran. Nakatali ito sa puno. Ilang sandali lang ang nakalipas ay nakita niyang lumabas mula sa bahay nila Rosa ang babaeng gustong-gusto niyang makita. Magandang umaga, Poy! Agad na bati ng dalaga na makita ang lalaki. Kumuway ito bilang pagbati. Magandang umaga! Kumusta? Ngunit hindi na siya sinagot ng babae. Mabilis nitong pinulot ang walis tingting at nagwalis na sa kanilang bakuran.
Sa di inaasahang pagkakataon ay may lumabas sa pinto at inuluwa noon ang isang lalaki na may matikas na pangangatawan. May edad na ang lalaki kumpara kay Camila, kaya hindi iniisip ni Poy na maaaring karelasyon yun ng babae. Tumingin ang lalaki sa kinaroroonan ng binata at tinapunan niya ito ng isang matalim na tingin. Dahil hindi na naging komportable sa sitwasyon, ay pinili na lang ni Poy na pumasok sa loob ng bahay. Samantala, sa loob ng bahay ay panay naman ang pasikat ni Vic sa kanyang lolo tungkol sa mga narating nito sa pagsisikap sa trabaho. Tuwang-tuwa naman ang matanda dahil paniwalang paniwala ito sa mga kasinungalingang binabanggit ng apo. Siya naman pagpasok ni Poy muli sa kusina. Mabuti ka pa't nagagawa mo ng abutin ang mga pangarap mo. Ipagpatuloy mo lang yan, apo, ha? Aba, oo naman. Para sa inyo lahat ng tagumpay ko, Lolo. Ibang-iba talaga kayong magkapatid. Talaga naman pong magkaiba kami, Lo. At hindi ko papangaraping maging katulad ng manloloko niyong apo. Aba, at mukhang iba ang tabas ng iyong dila, Poy. May mali ba akong nasabi? Wala naman po, Lolo. Kaso wag po kayong masyadong nagpapaniwala sa kasinungalingan ng lalaking yan. Imbis na pagsalitaan mo ng ganyan tong kapatid mo, matuto ka rin sana magsikap. Puro ka na lang kasi drawing. Abay, wala ka namang mararating dyan. Gayahin mo itong si Vic. May maayos at magandang trabaho. Yumuko na lang si Poy. Tiniis niyang di na magsalita. Tumalikod na lamang siya kaysa humaba pa ang usapan nila na alam naman niyang di talaga papabor sa kanya. Oh, saan ka naman pupunta? Hindi na ito pinansin ni Poy. Bagkus ay pumunta siya sa silid at binitbit ang kanyang mga gamit. Masama ang loob niyang nilisan ng bahay ng kanyang lolo Pilo. Balak niyang pumunta sa burol maski alam niyang ilang oras lang ay tirik na ang araw at paniguradong mainit sa lugar na yon. Pero dahil sa inis ay di na niya alintana yon dahil ang mahalaga sa kanya ay ang makalayo dahil ayaw niya magkaasaran pa sila lalo ni Vic. Ayaw naman niyang humantong pa sila sa pisikal na pag-aaway dahil kahit papaano ay ayaw niyang malungkot ang kanilang lolo. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang nabibigyan ito ng sama ng loob. Malapit na siya sa may paanan ng paboritong tambayan nang natigilan siya dahil mayroong mga tao na mabilis na nagsisitakbuhan papunta sa direksyong tinutungo niya. Teka, ano ho bang nangyayari? Tanong niya sa isang kabataan na napasabay sa kanyang paglalakad. Sinabi nitong meron daw natagpo ang patay na bata sa may batis. Nang marinig ito ni Poy ay naging mabilis ang kanyang paghakbang. Nang makalapit ay nakita nga niyang totoo ang sinabi ng binatilyong nakasabay. Pinagkakaguluhan ng mga tao ang kalunos-lunos na sinapit ng isang batang lalaki na halos nasa edad 3 taon lamang. Kilala niya ang batang yon. Anak yun ng isa nilang kababaryo. Narinig niya sa usapan ng mga tao na baka raw mabangis na hayop ang tumira. Karumal-dumal nga ang sinapit ng bangkay at makikita ang bakas ng mga matatalim ng ngipin. Ano sa tingin mo dumali dyan? Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Kanina pa ako nakasunod sa iyo . Di mo ba ako nakita? Ano? Hindi. Bakit ka ba sumusunod? Wala. Gusto kasi kitang kausapin na matino . Ano bang kailangan mo? Mamaya na natin pag-usapan. Maraming tao dito. Namayani ang sandaling katahimikan sa pagitan nila. Dumating ang magulang ng bata. Halos di makayanan ng ina ang itsura ng anak na wala ng buhay. Bumuhos ang luha kasabay ng malamyang pag-agos ng tubig sa batis na yon. Teka, tumawag na ba ng mga pulis? Tanong ni Vic sa mga tao. At dahil wala pa ngang nakapagbibigay alam ng pangyayaring yon sa mga pulis, ay kinuha ni Vic ang telepono sa kanyang bulsa at nagsimulang i-dial ang numero ng pulisya sa kanilang bayan. Hindi kaya aswang ang may gawa niyan? Tingnan nyo, hindi naman kayang gawin niya ng ordinaryong tao lang . Napamulagat si Poy sa sinabing yon ng kanyang kapatid. Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa sa ganyan? Ngunit doon nagsimula ang alingas-ngas ng usapin tungkol sa aswang.
May mga taong nakisali na sa usapan at sinabing may mga alaga din daw sila mga nangamatay at katulad ng bangkay na yon ay puno ng bakas sa mga kagat ng matutulis ng ngipin. Napaantanda ng crew sa mga matatandang nakikiosyoso. O yan, tinan mo yung ginawa mo. Ano ka ba? Di mo dapat sinabi yun eh. Pero isang ngisi lang ang isinagot ni Vic. Ay nako, diyan ka na nga. Kahit kailan talaga, wala kang magawang matino sa buhay mo. Lumipas ang araw na yon na naging usap-usapan ang pagkakaroon ng aswang sa kanilang lugar. Nalungkot si Poy dahil nabahira na ng maitim na kwento ang lugar na hinahangaan niya. Alam niyang di na matatahimik ang lugar na yon matapos ang pangyayaring yon. Ngunit bigla siyang natigilan ng maisip na nanggaling siya roon noong gabi at ang tanging niyang kasama roon ay si Camila. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pilit na binubura ang namumuong hinala sa kanyang utak. Siya rin naman kasi ang tao na hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Mas pinaniniwalaan pa niya ang unang pahayag ng mga tao doon na baka nga may naligaw na mabangis na hayop ng gabing yon at yun ang umatake sa mga hayop at maging sa bata. Posible naman kasi yon lalo na't may ilang parte sa lugar nila na magubat. Nadala ni Poy ang isiping yon hanggang sa sila ay naghahapunan. At yun ang naging sentro ng usapin nilang maglololo. Sinasabi ko na nga ba't masamang pangit tayo ng pulang buwan na yung kagabi? Hindi ba't lumabas ka kagabi at inabot ka ng 10 oras sa labas? Wala ka bang napansin na kakaiba? Wala ako napansin. Simple nitong sagot at itinuon ng pansin sa pagkain. Hindi nga. Hindi ba't nasa itas ka ng burol nung gabi? Ano ba, Vic? Ano bang gusto mong palabasin? Tinatanong ka lang naman eh. Ba't ang init ka agad ng ulo mo? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng bata kung yan ang pinupunto mo. Malinis ang batis kagabi nung umalis ako. Tinatanong ko lang kasi. Baka mag-imbestiga ang mga pulis at alam mo na. Malinis nga ang konsyensya ko. Wala akong dapat na ikatakot. Maski imbestigahan pa nila ako. Yung kasama mong babae kagabi. Sinong babae? Yung nasa larawan. Iginuhit ko lang yon base sa imahinasyon ko. Teka, pinaghihinalaan mo ba ako? Tumigil na kayo. Nasa pagkailan kayo? Huwag niyong binabastos ang grasya. Parehas na natahimik ang dalawa. Natapos ang hapunan na walang namagitang usapan sa kanilang tatlo. Pagkatapos ligpitin ni Poy ang mga pinagkainan, ay tahimik itong lumabas ng bahay at nagpunta sa duyan. Doon ay tahimik niyang nilasap ang malamig na simoy ng hangin habang marahang inuugoy ang duyan. Nakahiga siya noon at nagsimulang pagdugtong-dugtungin ng mga pangyayari ng nakaraang gabi. Ngunit hindi siya makagawa ng anumang konklusyon. Mas nangilabot pa nga siya nang maisip na kung hindi pala siya nakauwi ng maaga, gayon din ang babaeng kasama, ay baka nga nakainkwentro nila ang mabangis na hayop na tumira sa mga hayop at dun sa bata. Bigla siyang napabangon sa duyan nang makarinig siya ng kaluskos mula sa likuran ng puno. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang biglang lumitaw mula doon ang isang marungis na matandang babae. Teka, ano bang ginagawa niya dyan? Nanggugulat naman ho kayo eh. Hindi naman mukhang nakakapinsala ang matandang yon, kaya hinayaan na lamang ni Poy na naroon sa kanyang tabi ang matanda. Umupo ito. Mag-iingat ka, iho, sa mga taong nakakasalumuha mo. Ano ho? Anong ibig niyo sabihin? Pero teka, saan ba kayo galing? Medyo nangangamoy na po kayo eh. Hindi ko alam eh. Nakalimutan ko na kung taga saan ako. Matagal na akong pag-alagala. Ganun ho ba? Kumain na po ba kayo? Hindi pa. O sige, dito lang po muna kayo ha at ikukuha ko po kayo ng makakain. Ay nako, salamat naman kung ganon. Gutom na nga ako eh. Pumasok si Poy sa loob ng bahay at kinuha nito ang tira nilang ulam at naglagay na rin ng kanin sa isang pinggan. Nagbitbit na rin siya ng isang basong tubig. Wala na sa kusina ang kanyang lolo at si Vic. Nakahinga ng maluwag si Poy dahil hindi na niya kailangan pang magpaliwanag kung saan niya dadalhin ang pagkaing bitbit. Nako,
Maraming salamat, iho. Napakabuti mo. Ilang araw na akong hindi nakakakain. Ano po bang ginagawa niyo sa baryo namin? Ginagawa? Ano nga bang ginagawa ko rito? Sa ilang beses na pagtatanong ni Poy ay napagtanto niyang maaaring may sakit sa utak ang matanda o kaya naman ay may sakit na ito ng kalimot kaya hindi na niya makausap pa ito na matino. Pero maski ganon ay hinayaan na lamang niya ito at pinanood na lang habang kumakain. Alam mo ba, masama ang kutob ko sa mga nakatira dyan sa bahay na yan. Nakita ko sila kaninang umaga. Ito ho bang sa kapitbahay ang tinutukoy niyo? Oo, mag-iingat ka sa kanila. Bakit naman po? Basta, mag-iingat ka at wag kang magtitiwala sa mga yan. Kamalasan ang ibibigay nila sa'yo. Sayang, mabait ka pa namang bata. Ganun ho ba? O siya, salamat sa pagkain, iho. Ako aalis na. Saan naman ho kayo pupunta niyan? Gabi na. Delikado na po magpagala-gala pa sa daan. Walang makakagalaw sa akin, iho. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Kung gusto niyo po dito na lang po kayo magpalipas ng gabi. Pwede ko po kayong samahan dito. Ay nako, huwag na. Salamat sa pagkain, ha? Sige na, aalis na ako. Sige po, mag-ingat po kayo, ha? Isang ngiti ang iniwan ng matanda bago naglakad palabas ng bakuran nila Poy. Samantala, habang unti-unting nawawala sa paningin ni Poy ang kausap, ay napatingin siya sa bahay na tinutukoy ng matanda. Nangunot ang noon niya nang mula sa bakuran ng bagong kapitbahay ay may mabilis na aninong lumabas ng kanilang bakuran. Hindi niya sigurado kung ano ang nakita pero kinabahan siya. Mabilis siyang umalis ng duyan at pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa silid ay nakita niyang masarap na ang tulog ni Vic. Malalakas na ang hilik nito at hindi na ito nagigising sa tunog ng sariling telepono. Dinampot niya yon at wala sa sariling sinagot ang tawag. Boses yon ng babaeng umiiyak. Nagsimula na rin maglandas ang luha ng kanyang mga mata dahil nakilala niya ang boses na yon. Ayon sa babaeng nasa kabilang linya, ay nagsusumamo ito kay Vic na makipagtagpo sa kanya alang-alang sa batang nasa sinapupunan nito. Tahimik lang si Poy. Hindi niya magawang maibuka ang kanyang bibig dahil sa emosyon na nararamdaman ng mga oras na yon. Isang malakas na paghagulgol mula sa kabilang linya ang narinig. Kasabay nun ay ang mga katagang magpapakamatay daw ang babaeng yon kapag hindi nagpakita sa kanya ang kasintahan. Panahikbi ang lalaki nang sagutin nito ang kausap. Wag mong gagawin yan, Jocelyn. Nakikiusap ako. Pupuntaan kita. Si Jocelyn ang kauna-unahang babae na minahal niya. Ang babaeng una niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang itong nawala at di na nagparamdam sa kanya. Ilang buwan din bago niya nalaman na sumama pala ito kay Vic sa syudad at sila ang nagsamang dalawa. Hindi pa ito malalaman ni Poy kung hindi lamang nagmalasakit sa kanya ang pinsan ni Jocelyn. At ito mismo ang nagsabi sa kanya ng katotohanang pinagtaksilan siya ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Labis na nasugatan ang kanyang puso. Kinapa niya ang sarili kung talaga bang gugustuhin pa niyang makita ang dating kasintahan. Ngunit wala siyang makapangpuot para sa babae. Mas nag-init ang dugo niya nang masulyapan niya ang masarap na tulog ng kapatid. Naisip niya kung paano ito nakakatulog ng ganun kasarap, ganung may isa na namang itong inagrabyado. Nag-alala siya para sa kalagayan ni Jocelyn. May naisip siyang plano. Kinabukasan ay maaga niyang inayos ang kanyang mga gamit. Nagbitbit siya ng isang bag at nagdala ng ilang piraso ng damit. Nagdesisyon siyang lumuwas para puntahan ng babae at pigilan ito sa nais na gawin. Kailangan niyang iligtas ang dalawang buhay na nasa tiyak na kapahamakan. Saan ka pupunta? Nakagaya ka. Wala ka bang planong magpaalam man lang?
may bibisitahin lang po akong kakilala sa lungsod, Lo. At saka susubukan ko na maghanap muna sandali ng trabaho. Total narito naman si Vic. May kasama po kayo. Ganun ba? Parang ang bilis mo naman natang magdesisyon. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at naisip mong bigla na magtrabaho? Wala naman po, Lo. Naisip ko lang na tama po kayo. Wala po akong mararating kung tangi ko lang na gagawin ang magpinta at magdrawing. Hindi ko namang intensyon na sabihin ng ganung bagay sa'yo, Apo. Pagpasensyahan mo na ako. Tanong ko lang, baka nagtatampo ka na naman sa akin? Ay, hindi po, Lo. Wala po akong karapatang magtampo sa inyo, no? Mas marami po akong dapat na ipagpasalamat. Siya, mag-iingat ka doon, ha? Baka hindi ka sanay sa lungsod. Gusto mo bang gisingin ko si Vic at sabihin kong ihatid ka sa sasakyan? Ay, nako, wag na po. Wag po kayong mag-alala, Lo. Kaya ko na po ang sarili ko. Sige. Teka, sandali, ha? Heto, idagdag mo sa panggastos mo. Nako, wag na po, Lo. Sapat na po yung pera ko dito. Hindi, Apo. Kunin mo ito. Makakatulong to sa'yo. Hindi na sana kukunin ni Poy ang ibinibigay na pera ng kanyang lolo. Ngunit nang makita niyang nalungkot ang mukha ng matanda, ay napilitan siyang abutin ito. Inisip niya na ibibili na lamang niya ito ng pasalubong pagbalik niya sa kanilang baryo. Pagdating sa lungsod ay tinuntunan niya agad ang address na ibinigay sa kanya ni Jocelyn. Agad siyang sinalubong ng babae at masayang masaya ito na sa wakas ay dumating na rin ang pinakamamahal niyang lalaki. Subalit nang makalapit siya kay Poy ay biglang napayuko ito ng ulo. Nakilala niya si Poy. Ang akala niya ay si Vic ang dumating. Agad siyang tinanong ng babae kung bakit siya ang nagpunta imbis na si Vic. Hindi agad nakapagsalita si Poy. Tahimik siyang pinagmasdan ng itsura ng dating nobya. Tumaba na ito at malayong malayo sa dati nitong balingkinita na katawan. Nagbago na rin ang kutis dala marahil ng kanyang pagdadalang tao. Para namang nahiya bigla ang babae nang makitang muli si Poy. Ang lalaking pinaasa lang niya sa isang huwad na pagmamahal. Minahal naman niya si Poy noon, pero hindi niya gusto ang buhay sa bukid. Kaya nang makilala niya si Vic, ang kakambal ni Poy sa isang okasyon dati sa bahay ng magkapatid, ay inakit niya ito nang malamang nagtatrabaho sa lungsod si Vic. Pangarap niya ang makapunta sa Maynila. Sa ganoong kababaw na dahilan ay nagawa niyang lokohin at iwan sa ere ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya ng tapat. Ngunit isang karma ang dumating sa kanya. Dahil sa halos 7 buwan ng pagsasama nila ni Vic ay nalaman niyang ibang-iba ang ugali nito kay Poy. Nung una lang sila naging masaya. Pero nung huli na ay nalaman niya kung gaano kawalang kwenta ang sinamahan. Naniwala na siya na palagi may kaakibat na karma ang bawat masamang ginagawa. Humingi ito agad ng tawad sa dating kasintahan. Inamin nitong wala na talaga itong maihaharap sa kanya. Nagsimulang maglandas ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit imbis na sumbatan siya ni Poy, ay niyakap niya ang babae. Nalabis niyang ikinabigla. Jocelyn, hindi kita susumbatan. Pero ipangako mo na aalagaan mo ang sarili mo at yung pamangkin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Aayusin natin to, magtiwala ka sa akin. Matapos ang maikli nilang pag-uusap, ay pinapasok na ni Jocelyn ang lalaki sa inuupahang bahay. Panay naman ang bati ng mga kapitbahay nila kay Poy. Inakala nila na yon ay si Vic. Akala daw nila ay hindi na nito babalikan ng dalaga. May isa pang ang nagsabi na mabuti raw at nakonsensya siya. Nako, wag po kayong mag-alala. Ang totoo po niyan may inasikaso lang po ako sa probinsya kaya saglit na nawala. May hinahanda kasi akong sorpresa dito sa magiging asawa ko eh. Nagsitaasa ng kilay ng mga tsismosa na nakikiosyoso sa muling pagbabalik ng inaakala nilang si Vic. Ayun na nga ho, papakasalan ko na itong si Jocelyn. Sinabi ko lamang para hindi na ako tanggihan kapag inaya ko na ng kasal. Walang nasabi ang mga mapanghusgang mga kapitbahay ng babae sa sinabing yun ni Poy.
Sa loob ay panay naman ang tawa ng babae dahil sa mga nakitang reaksyon ng mga kapitbahay niya. Ikinuwento nito sa lalaki na ilang araw rin siyang pinagchichismisan sa lugar na yon dahil nga sa pagkawala ni Vic. Nagpasalamat ito kay Poy dahil iniligtas siya nito sa mga yon. Ilang araw din siyang naging abala. Mas lalong nagngit-ngit si Poy nang malaman niya na ni minsan ay hindi man lang nagawang ipatingin sa doktor ang nabuntis na nobya. Kasunod noon ay ipina-check up niya ito. At nang makitang ayos na ang lahat, ay nagkasundo na silang gawin ang susunod nilang plano. Uuwi sila ng probinsya para ayusin ang kulot na utak ng kakambal. Madilim na nang marating ni Poy at Jocelyn ang bahay ng kanilang lolo. Inalalayan niya ang babae sa pagbaba sa tricycle. At pagkatapos ay kinuha niya ang kanilang mga gamit. Diretso silang pumasok sa bakuran. Lingid sa kaalaman ni Poy ay may 2 pares na mga mata ang kanina pa nakamasid. Matatalim ang mga mata nilang nakatitig sa mga bagong dating. Ang isang pares ay nakatuon ang paningin dun sa buntis. At ang isa naman ay nag-aapoy ang mga mapupulang mata sa binata. Nang marating nila ang harapan ng pinto, ay narinig nila na nag-uusap ang 2 tao sa loob. Medyo katamtaman lang ang lakas nun pero alam niya na tila nagtatalo ang 2. Pagbukas niya ng pinto ay agad na natigilan si Vic nang makita ang pagdating ni Poy kasama si Jocelyn. Agad pumasok ang 2 at isinara ang pinto. "Magandang gabi po, Lolo." Aba, si Jocelyn ba itong kasama mo? Opo. Halika, Jo. Pasok ka. Umupo ka muna. Teka, anong ginagawa mo dito? O bakit? Bigla kang namutla nang makita mo siya. May problema ba, Vic? Kayo nga ay magsiupot pag-usapan natin ito. Mukhang may naaamoy akong hindi tama rito Isinalaysay ni Jocelyn ang katotohanan sa matanda. Lahat-lahat, pati ang ginawa nilang pangloloko kay Poy. Hanggang sa ginawang pangiiwan sa kanya ni Vic. Isang malakas na hambalos mula sa hawak nitong tungkod ang ginawa ng matanda kay Vic. Nakita ng 2 apo nito ang labis na galit sa mukha ng kanilang pinakamamahal na lolo. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyong 2 na wag kayong mag-aagrabyado ng kapwa nyo, lalo na mga babae? Anong nangyari sa iyo, Vic? Napunta ka lang ng lungsod nakalimutan mo na ang lahat ng kagandaang asal na itinuro ko sa inyo, ganun ba? Napahawak sa dibdib ang matanda. Tanda na sumasama ang pakiramdam nito dahil sa matinding sama ng loob sa nangyari. Iha, huwag kang mag-alala dahil mangyayari ang kasal ninyo ng aking apo sa lalong madaling panahon. Bukas na bukas ay mamamanhikan kami sa inyo. Pero Lolo, hindi pa ako handa mag-asawa. Anong hindi ba handa? Inagaw mo, binuntis mo, tapos hindi ka pa handa? Anong klaseng pag-iisip yan, Vic? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Pero Lolo, manahimik ka! Panindigan mo yung mga kalokohan mo! Bigyan mo ng magandang pamilya ang magiging apo ko sa tuhan! Kung hindi malalagot ka talaga sa akin! Pambihira naman Talaga naman kung mamalasing ka. Napayuko ang binatang si Vic nang makita na sa mga mata ng lolo ang matinding pagkadisgusto sa kanyang mga katwiran. Kaya naman laglag na lang ang balikat niya at walang ganang umupo sa upuan. O anong plano nyo ngayon? Alam na ba ito ng mga magulang mo, Jocelyn? Umiling ang babae bilang tugon. Sige, bukas na bukas ay pupuntahan natin sila. Hala, doon ka na muna matulog sa silid ng mga ito. Magpahinga ka na muna, iha. Nagpasalamat ang dalaga tapos ay tahimik na itong dumiretso ng silid para magpahinga. Samantala, pagkatapos ng pag-uusap na yon ay walang sabing pumasok na rin ang matanda sa kanyang silid. Tinapunan niya ng masakit na tingin ang 2 binata. Ano bang pinaplano mo, Poy? Nagiganti ka ba kaya mo ginagawa to? Ano? Pagiganti? Bakit? Sa palagay mo ba parehas mo ako ng ugali? Kung talagang gagantihan kita, nung pa sana bulo ka na sa lupa. Bakit mo kasi ako nagawang pangunahan? Ano ba? Sira pala tuktok mo Anak mo yung dinadala niya. Pamangkin ko yun. Ano? Hahayaan mo na lang na mamatay? Hindi naman sa ganoon.
Kaso wala pa talaga sa plano ko mag-asawa eh. Hindi pa ako sawa sa pagiging binata. Saka may bago akong natitipuhan ngayon. At talagang nagawa mo pang mambabae ha. Panira ka talaga sa diskarte eh. Hoy, mayos ka ha? Alam mo, maganda pala sa personal yung dalagitang iginuhit mo ha. Sino? Teka, si Camila ba yung sinasabi mo? Siya nga, patay na patay pala sa'yo yun eh. Sira ulo ka. Anong ginawa mo? Eh di tinulungan lang naman kitang manligaw dyan sa maganda nating kapitbahay. Ayun, pasalamat ka, sinagot ka na niya. Ang daling bumigay. Sinabi ko lang na mahal ko siya eh. Ayun, binigay na lahat. Walang iya ka talaga. Hindi na napigilan ni Poy ang sarili sa panibagong kalokohan na ginawa ng kanyang kapatid. Talaga bang hindi ka makontento sa buhay mo kaya mo ko palaging pinipirwisyo? Alam mo bang gusto ko ang babaeng yon? Ba't mo pinakialaman? Hayop ka talaga! Isang suntok sa muka ang kaagad na tumama sa mukha ng kausap. Hindi na nagawa pang umilag ni Vic nang bigla itong sinundan pa ulit ng isang sapak. Lumandas ang dugo mula sa ilong nito. Lumabas ang kanilang lolo nang marinig na nagkakagulo na silang dalawa. Maging ang buntis na si Jocelyn ay napanganga nang makita ang nagkakainitang magkapatid. Alis na muna ako! At mabilis siyang lumabas ng bahay na yon nang hindi na hinintay ang sagot mula sa mga kasama. Agad niyang tinungo ang burol upang doon magpalipas ng buong magdamag. Mahalumigmig ang panahon ng gabing yon at nanunuot ang lamig sa kanyang manipis na damit. Pinagmasdan niya ang paligid ng burol. Wala ang mga alitaptap sa puno. Malamlam rin ang liwanag ng buwan. Maulap ang kalangitan na tila nakikidalamhati sa kanyang pagdaramdam. Konti na lang talaga! May babaw na kita sa lupa! Nanggigigil na sigaw niya sa itaas ng burol. Kasabay ng malakas niyang sigaw ay ang pag-alulong ng mga aso sa kanilang baryo. At kasunod noon ay ang halos sabay-sabay na pagpatay ng mga ilaw sa bawat bahay. Mula sa itaas ay isang bahay na lang ang nakikita niyang maliwanag. Yun ay ang kanilang bahay. Ang sama ng loob niya ay hindi pa rin nabawasan, di tulad ng dati na kayang pakalmahin ng espasyong yon ang lahat ng kanyang mga hinanakit. Pakiramdam niya na mga oras na yon ay hindi na sa kanya nakakampi ang burol. Nagsimula siyang magmuni-muni. Naisip niya ang kanyang mga magulang. Lahat ng alaalang meron siya sa piling na mga ito ay kanyang sinariwa. Kasama na rin doon yung panahon na silang dalawang magkapatid ang naging sandalan ng isa't isa nang mawala ang kanilang magulang. Nanumbalik sa isip niya ang mga pangako nila sa isa't isa. Umusbong ang kaunting pag-asa ng pagpapatawad sa puso ni Poy. Umiyak siya ng walang tigil. Sa kanyang pagmumuni-muni ay unti-unti ring natutunan ni Poy na intindihin na lang ang kapatid. Kahit na magkaiba sila ng pananaw at kilos, ugali at diskarte, ay magkapatid pa rin sila. Wala na silang ibang pamilya, kundi silang tatlo na lang na kanilang lolo Pilo. Pagkatapos tumulo ang luha ay nagdesisyon ng binata na bumalik na ng kanilang bahay. Habang naglalakad, pababa ng burol, ay may mga narinig siyang kaluskos na parang sumusunod. Paminsan-minsan siyang napapalingon ngunit wala naman siyang nakikita. Malapit na siya sa kanilang bahay nang bigla siyang matigilan dahil may napansin siyang aali-aligid sa kanilang bakuran. Napakubli siya sa isang malapad na puno. Tahimik na noon at ang kanilang mga kapitbahay ay piniling magpahinga na maaga. Nakapinid na ang mga bahay at patay na rin ang mga ilaw. May naanhinag siyang kakaibang bagay na nasa itaas ng puno ng nyog sa pagitan ng bahay nila at nila Camila. Malalapad ang pakpak nito na nakadipa sa hangin. Pinagmasdan mabuti ito ni Poy mula sa malamlam na sinag ng buwan. Ulo ng isang tao ang kanyang nakita. Magulo ang buhok at maitim na maitim ang muka. Nakamasid ito sa kanilang bahay. Nakailang lunok si Poy bago sumagi sa isip niya ang totoong uri ng nakikitang nilalang. Diyos ko, may aswang! Bigla siya nag-alala para sa mga kasama niya sa bahay. Nagkahinala na siyang punterya ng aswang ang buntis na si Jocelyn. Bagamat hindi siya naniniwala sa mga kakaibang nilalang, ay may mga narinig naman na siyang mga kwento tungkol sa mga ito.
Sa pagkakaalam niya, ang amoy ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng isang ina ang pinakamabangong aroma sa pang-amoy ng isang aswang. Kung sino ka mang hayop ka, hindi ko papayagang maisagawa mo masama mong balak. Aalis na sana siya sa pinagtataguan para harapin ng aswang nang may bigla siyang nakita na isa pang umaaligid sa bakuran nila. Sinundan niya ng tingin ng isa pang anino. May kakaibang galaw yun at bilis, kaya nakaramdam ng kaba si Poy. Muntik na siyang mapasigaw nang may biglang humawak sa kanyang braso. Heto ang punyal na gawa sa pilak. Pwede mo yung magamit para sa nilalang na yan. Nakita niya sa kanyang tabi ang matandang babae na pinakain niya noon. Ano pong ginagawa niyo dito? Gabi na. Nandito ako para tulungan ka. Tulungan ho? Para saan? Tutulungan kitang kalabanin ng mga aswang na nakikita mo. Sabihin niyo nga po sa akin, sino yung mga aswang na yan? Mamaya na natin pag-usapan. Importante ay mailigtas mo yung babaeng buntis. Ho? Bilisan mo na. Kung hindi ay pwedeng mapahamak yung buntis na inuwi mo sa bahay ninyo. Alam niyo po ang lahat? Magpapaliwanag ako, iho, pagkatapos. Sige na, tulungan mo yung babae. Ngunit bago tuluyang pumasok sa loob ng bakuran ay nagmasid muna ang binata. Pinag-aralan niya ang galaw ng dalawa. Ang kaninang anino na nakikita niya ay maliwanag na isang ang aswang dahil kitang-kita niya kung paano ito nagbago ng anyo mula sa pagiging tao hanggang sa naging malaking aso. Paikot-ikot ito sa kanilang bahay at paminsan-minsan kinakalmot ang kanilang dingding. Mula naman sa itaas ay dumapo sa bubunga ng aswang na merong pakpak. Samantala, sa loob ng bahay ay hindi naman mapakali si Lolo Pilo. Kanina pa niya naririnig ang mga nilalang na yon mula sa labas. Kanina pa niya naririnig na may paikot-ikot sa kanilang bahay. Kasabay nito ay ang mga apak sa bubungan. Alam niyang hindi pangkaraniwan yon, kundi isang peligro para sa buntis na si Jocelyn. Naamoy na rin niya ang matapang at nakakasulasok na amoy ng mga aswang. Kabisado niya yon dahil meron siyang kapatid noon na albularya at may alam ito tungkol sa mga nilalang na nagpasakop na sa kadiliman. Tulad ng mga aswang. Agad niyang ginising ang nasa kabilang silid. Rick, Jocelyn, gumising kayo mga apo! Kinatok niya ang silid na yon. Mabilis na pumasok ang matanda. Nakita na niya noon ang babae na nakaupo sa gilid ng kama. Kumuha ka ngayon din ng asin at bawang sa kusina, bilis! Bakit ho ba? Ano bang nangyayari at aligaga kayo? May aswang sa bakura natin! Ho? Aswang? Oo, at malamang punteriya nila ay ang sanggol sa sinapupunan nitong si Jocelyn. Sino kaya yung aswang na yan? Hindi ko alam, iho. Pinaghihinalaan ng mga tao dito sa atin na yung pagala-gala daw na baliw na babae. Ang sabi nila nagkukunwari lang itong baliw. Ang tinutukoy nilang matanda ay si Tandang Orang. Ito ang napagbintangan ng mga tao na siyang namimerwisyo sa kanilang lugar. Ang matandang gusgusin at dayo. Walang ibang makita ang mga kalugar nila kundi ang inosenteng matanda. Siya lang ang nakikita nila na pinakamadaling husgahan. Ngunit nagkakamali sila. Hindi si Tandang Orang ang aswang. Ang hindi nila alam, ang matanda ang nakatakdang magsiwalat sa totoong katauhan ng mga aswang na yon. Vic, dalian mo na! Kumuha ka ng asin at bawang! Mabilis na tinungo ng binata ang kusina at naghanap na nga ng asin at bawang. Agad nila yung isinaboy sa mga pintuan at bintana. Magsuot ka ng itim na damit, iha, para maikubli sa aswang ang iyong anak. Ilang sandali ang nakalipas ay tumahimik bigla ang paligid. Umalis na ba yung aswang, Lolo? Hindi pa tayo sigurado. Lo, nasa labas si Poy. Baka kung ano mangyari sa kapatid ko. Napatingin naman si Jocelyn sa kanyang nobyo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang binata na nag-alala sa kapakanan ng kapatid nito. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Hindi na lang umimik ang babae. Iniyuko nito ang ulo at hinaplos-haplos ang tiyan. Maiwan ka dito, tahanapin ko. Wag na po. Ako na lang ang lalabas. Mukhang alam ko na kung nasaan siya.
Bantayan mo na lang siya dito. Ako na ang bahala sa kapatid mo. Pero Lo, hindi mo na kaya. Paano kung ikaw naman ang sugurin ng mga aswang na yan? Paano mo sila lalabanan? Ako, mas malakas ako sa'yo. Kaya ko sila. Gagawin mo talaga yan para sa kapatid mo? Alam kong marami na akong kasalanang nagawa kay Poy. Pero mahal ko po ang kapatid ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pumayag na rin ang matanda sa gusto nito. Ngunit hindi pa man nakakapaghanda ng mga gamit si Vic, ay may narinig silang malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Si Poy naman ay nakatitig sa aswang na muling bumalik sa itaas ng puno ng nyog. Napatras siya ng bahagya nang bigla itong humiyaw ng malakas. Parang napupunit na yero ang tinig nun. Tinakpan ni Poy ang mga tenga. Lumakas bigla ang hangin nang ipagaspas nito ang mga pakpak at mabilis na bumaba upang siya ay dagitin. Nakita na pala siya ng aswang at naghihintay lang ito ng pagkakataon para siya ay makuha. Mabilis na tumakbo si Poy, ngunit dahil sa kaba ay hindi na niya napansin na di na siya umaalis sa lupang kinatutungtungan. Malapit na ang aswang. Namumukhaan na ni Poy ang kasumpa-sumpang itsura nito na ikinukubli ng maitim na kulay at mga balahibo. Bigla siyang itunulak na matandang kasama dahilan upang siya ay madapa sa lupa. Hindi siya naabot ng sumusugod na halimaw. Kaya muli itong lumipad pa itaas at naganda sa muli nitong pagsalakay. Gumapang palapit sa pinto si Poy. Mabilis nitong kinatok ang pinto. Sino yan? Ako to. Ikaw ba talaga yan, Poy? Ako nga po, Lolo. Pagbuksan niyo ako ng pinto, may aswang dito sa labas. Papasugod na naman ang aswang at nakita na naman niya ang isa pa. Nakita na niya ang lalaking yun at sigurado siya na yun ay ang ama ni Camila. Napatingala siya sa itaas kung saan naroon ang may pakpak na aswang. Alam na ng binata ang nilalang na yun ay walang iba kundi si Camila. Doon niya napagdugtong-dugtong ang mga pangyayari nung una silang nagkakilala at nagkausap. Naisip niya na marahil kaya naguhubad noon si Camila ay hindi para maligo kundi para magbago ng anyo. Natigilan lamang yon dahil naramdaman nito ang kanyang presensya. Apo, sumagot ka. Ikaw ba talaga yan? Pasensya ka na. Kanina pa kasi may aswang dyan sa labas. Hindi kami pwedeng magtiwala ng basta-basta. Ako nga po ito, Lolo. Dalian niyo po, papasugod na sila. Agad na binuksan ng matanda ang pinto. Nakita nilang nakadapa sa lupa si Poy. Agad itong tinulungan ni Vic para makatayo. Isinara nila ang pinto. Lolo, may kasama ako sa labas. Papasukin natin. Kawawa naman. Sinong kasama? Yung matandang babae po. Nako, iyari na. Alam mo bang yung matandang yun ang pinaghihinalaan nilang aswang dito? At yung din tsak ang kanina pa nagbabalak na saktan tong makina ko. Hindi, nagkakamali kayo. Hindi siya yung aswang. Nakilala ko na yung mga aswang, Lolo. Sila yung magkama dyan sa kabila. Yung bagong lipat. Si Camila. Dire-diretso nitong payag sa kanyang lolo at sa kapatid na si Vic. Natulala naman sa revelasyong yon ang kakambal. Ano? Aswang si Camila? Oo, kahit ikubli niya ng pagbabagong anyo ang tunay niyang muka, alam kong siya yun. Sigurado ko. Saka yung matanda na sinasabi niyo, may alam siya tungkol sa mag-ama na yun. At alam din niya kung paano sila mapupuksa. Ipinakita nito ang hawak na punyal na yari sa pilak. Hindi nakapagsalita si Lolo Pilo nang makita ang punyal na yon. Maingat niyang hinawakan yon at pinagmasdan. Nakita niya ang nakalilokdong inisyal ng pangalang Pilo. Bumuka ang kanyang bibig, kasabay ng pagpatak ng kanyang luha sa mata. Walang umimik sa kanilang apat, hanggang narinig nila ulit ang malalakas na singasing ng mga aswang at ang malakas na kalabog sa itaas ng bubong. Maya-maya ay napansin ni Lolo Pilo na may tila sinulid na dahan-dahang bumababa mula sa bubong. At doon yun sa tapat ng babaeng buntis. Alam niyang yun ang dila ng aswang. Hindi umimik ang matanda pero mabilis nitong iwinasiwas ang hawak na punyal sa bagay na yon. Nang maputol na ang dila nun, ay nakarinig sila ng malakas na kalabog pabagsak sa lupa. Lumabas ng bahay ang tatlong lalaki. Isinara naman ni Jocelyn ang pinto ngunit hindi niya yun inilak. Panay ang dasal nito sa loob na makaligtas sila sa panggagambala ng mga aswang na yon. Puno ng nakakasulasok na amoy ang buong paligid.
Nakita nila ang aswang na may pakpak na nasa gilid ng kanilang bahay at ang papalapit doon na isang malaking aso. Namumula ang mga mata nito at mabalasik kong tumingin. Bakit ito ginagawa, Camila? Anong kasalanan ko sa'yo? Agad ay napatitig sa kanya ang aswang na tinutukoy. Palipat-lipat ang tingin nito sa dalawang lalaki na magkamukhang magkamukha. Kapansin-pansin ang pangungunot nito ng noo, tanda ng kalituhan. Ano bang nagawa namin sa inyo at bakit nyo kami ginugulo? Talagang malakas ang loob nyo dahil maski kapitbahay nyo gusto nyong saktan? Mukhang alam ko na kung bakit, Lolo. Nakayakong saad ng binatang si Vic. Nagpanggap nga kasi akong si Poy at pinaniwala ko siya na may gusto ko sa kanya. Ano? Camila, nagsiselos ka ba kaya mo to ginagawa? Ngunit walang tugon si Camila. Nakatitig lang ito sa tatlong lalaki na yon. Hinarap sila ng aswang na anyong aso. Umalulong ito ng pagkalakas-lakas. Muling lumipad si Camila at nagpaikot-ikot sa itaas. Maya-maya ay dumapo ito sa itaas ng bubong. Kinakalampag niya at tila sinisira yon. Nako, si Jocelyn! Sigaw na matanda. Mabilis na bumalik si Vic sa loob. Lumabas mula sa pinagkukublihan nito ang matandang babae nang makitang papasugod na sa dalawang lalaki ang malaking aso. Iniharang nito ang katawan. Agad ay nakagat siya sa braso ng asong yon. Napahiga ito sa lupa. Agad itong sinakmal ng aso sa kanyang lieg. Nakatingin ito sa matandang si Lolo Pilo. Mabilis na kumilos ang matanda at sinaksak ang aswang na yon. Agad na bumitaw sa pagkakakagat ng aso. May bahid pa ng dugo ang nguso nito at matutulis na pangil. Tumulo ang dalawang klase ng dugo at dumilig ito sa tigang na lupa. Kinuha ni Poy ang punyal at ilang beses niyang pinagsasasaksak ang aso hanggang sa tuluyan na nga niya iyong mapatay. Nilapitan ni Lolo ang naghihingalong matanda. Hinubad niya ang damit at inilagay yon sa liig ng matanda kung saan tumatagas ang masagana nitong dugo. Samantala, nang makita ni Camila ang nakahandusay na katawan ng ama, ay nagbago ito ng anyo. Ang singasing ay napalitan ng sigaw at ang paghiyaw ay napalitan ng malalakas na pag-iyak. Camila, tama na! Lumabas si Vic at si Jocelyn. Ako may kasalanan nito. Ako ang parusahan mo. Ako yung lalaki na inakala mong si Poy. Pasensya ka na kung niloko kita. Nagwala ang aswang na si Camila. Ngunit bago pa man ito makasugod muli, ay nakarinig sila ng mga tinig na paparating. May mga nagtatakbo ang tao na palapit sa kanilang kinaroroonan. Kanya-kanya mga ito ng bitbit na mga sandata. May mga nakabitbit ng buntot pagi. Mga sulo at matutulis na kahoy na sadyang inihanda nila para anumang oras ay magamit nila bilang pagtanggol sa kanilang mga sarili at pamilya. Sinugod nila ang aswang na nasa bubong. Dahil sa takot na masukol siya ng mga tao, ay agad na lumipad na ito palayo. Nang makita ng mga tao ang aswang na aso, ay agad nila itong itinabi at sinimulang paliguan ng gaas at patungan ng mga kahoy. Sinunog nila ito. Ang kapitan naman ng barangay ay agad na nagpakuha ng masasakyan upang maitakbo sa ospital ang sugatang matanda. Ang matandang yon na minsang pinagbintangan na aswang ay ang matagal na hinahanap na kapatid ni Lolo Pilo. Nagkahiwalay sila noong nag-asawa si Orang at mula noon ay di na sila ulit nagkita pa. Doon napatunayan ng mga tao sa baryong yon na tunay ngang hindi dapat manghusga ng tao na base lamang sa anyo nito. Dahil tulad ni Camila, tunay ngang di lahat ng maamong muka ay mabuti. At mayroon ding natutunan si Vic sa nangyari. Nangako siya sa sarili na tatalikuran na niya ang pagpapaasa lalo na sa mga babaeng hindi naman niya kilala. Ang katapatan niya ay tuluyan na niyang inialay sa kanyang magiging asawa na si Jocelyn. Ngunit maski ayos na sila ng babae ay hindi sila maaaring magpakasal sa kadahilan ng magiging sukob ito. Hindi nakaligtas sa tiyak na kapamakan si Lola Orang. Namatay ito pagkalipas ng 2 araw. May nagsabi na hindi ito namatay dahil sa mga sugat nito. Namatay ito dahil sa kumalat na kamandag ng aswang. Hindi na nito kinaya ng kanyang katawan dahil na rin sa edad. Samantala, pagkatapos ng libing,
bandang hapon ay mag-isang inakyat ni Poy ang burol na dating tambayan. Mula sa itaas ay tanaw niya ang batis. Ito na ang huling pag-akyat ko sa iyo. Sabi nito na ang tinutukoy ay ang burol. Aalis na ako. Lalayo ko sandali para hanapin naman ang magandang kapalaran na naghihintay sa akin sa lungsod. Matagal siguro bago ako makabalik dito. Lumuhod siya sa lupa at nagsimulang magukay. Nang mahukay na niya ang gustong lalim at lapad, tumayo siya para kunin ang larawang iginuhit niya noong huling pumula ang buwan. Camila, kakalimutan na kita. Saad niya, habang unti-unti niyang tinatabunan ng lupa ang larawan ni Camila. Wakas,